At isa na namang walang kakwenta-kwentang biglaang ride na kasama si Papa Jesus dyan at si Tata. Nagsimula ito nung naisip ni Papa Jesus dyan na mag-night ride papuntang Tagaytay. So hinayaan ko silang mag-usap ni Tata sa group chat kasi wala naman talaga akong balak sumama. So napagkasunduan nilang ituloy. At ako naman si Tanga, ito sumama at pumapadyak na ngayon. Anyway, dati, pag pa-south ang ruta namin, ako yung may pinakamaiksing total kilometers. Ngayon, dahil lumipat na nga ako ng bahay, laging plus 20 kilometers na pag pa-south ang ruta namin. Kaya pag pa-south ang mga aya nito, medyo nagdadalawang isip na ako. Pero sabi ko, sama na lang ako, hindi na lang ako magva-vlog. Pero ito ako ngayon, may video pa din. Pagpasensyahan nyo na, maiksi lang to at voice over lang muna tayo. Sabi nga ni Jake, just like your other YouTubers audio. Nag-start ako mag-record ng video somewhere in Quezon papuntang Espanya. Pero ito ngayon, nasa papuntang Quiapo na kami ngayon. So ang oras niyan mga nasa 6:30 to 7 o'clock ng gabi. Obviously, gabi yan, alangan namang umaga. Itong pailalim ng papuntang Quiapo na to, medyo natatakot ako dito kasi ang daming mabibili sa sasakyan dyan. Tapos yung gilid na part na dinadaanan natin ng mga bisikleta, puro potholes dyan. Nai-imagine ko kasi nasisemplang ka dyan tapos magugulungan ka na sa sasakyan. Ang morbid, di ba? Kaya dapat doble ingat dyan pag dumadaan ka dyan sa pailalim na yan. At ito na ang pamosong Quiapo Church. Ang tagal ko nang di nagsisimba dyan makapunta nga ulit dyan. Madalas kasi ako nasa lugar na to kasi yung boss ko malapit lang dito nakatira. Shoutout sa'yo Archie and Sansan, ang payat nyo na. Okay, itong bridge na to ay tinatawag na Quezon Bridge. Malapit yan dito sa may Quinta Market. Pag dumaan ka dyan, core memory talaga. Alam nyo kung bakit? Hindi mo makakalimutan yung amoy dyan sa sobrang panghe. Ang ganda pa naman ng structure nito. Kaso ang baho. Sana lang palinis to ni Yorme. Nami-mesmerize pa naman ako sa mga ganyang structure. Kaso parang hinihiwa naman ng Gillette yung ilong ko. Amoy blade Tignan mo yung itsura ko dito. Kunwari wala lang pero hindi humihinga yan. So okay, pababa na kami ng bridge. Sa mga private vehicles dyan, huwag kang papasok dyan sa right side na yan. Cause it's a trap! Lalo na pag normal na oras, sigurado huli ka dyan. Alam yan ng mga driver na madalas dumadaan dyan. At dahil dire-diretso kami since the meet up, balak namin sanang huminto sa may kilometer 0. Pahinga ng konti, tsaka picture-picture na rin. Ang hirap kasabay nitong mga bike to work na to. Araw-araw nagbabike kaya ensayado Ang hirap tuloy sabayan minsan. Buti dito nagbabagal sila ng bagya. Kulay purple pala ang National Museum paggabi. Ngayon ko lang nakita na ganyan yan. Halatang matagal-tagal tayong hindi nadaan dito paggabi. Or baka talagang hindi ko lang napapansin. At ito na nga, nandito na tayo sa kilometer 0. Picture muna. So, kwentuhan muna, reminisce ng mga nangyayari dati dito, yung mga unang taon na nagbabike kami. Dito din kasi sa kilometer 0 yung mga unang ruta namin Yung mga kasama namin noon ay hindi na yata nagbabike ngayon. Kaming dalawa na lang yata ni Papa Jesus dyan ang naiwan. Sana hindi sila nagsitabaan. Oy, mga chong, magbike na kayo ulit. Anyway, tuloy ang takbuhan. Ay andaran pala kasi hindi nga pala kami tumatakbo. Ang plano yata nila Papa Jesus dyan at Tata, pumunta ng Tagaytay para mag-McDo. Diba? Ang dami namang McDo dito sa Maynila, gusto pa sa Tagaytay. Pero baka naman mas masarap nga yung manok doon. So malalaman natin yan mamaya. Anyway, itong dinadaanan namin na to, minsan lang ako mapadaan dito Usually kasi, lumiliko na kami sa CCP pa lang. Tapos tumatagos kami sa may bandang MOA. Ngayon, dire-diretso lang kami dito sa Rojas Boulevard hanggang makarating kami ng Naiya Road. Ito naman yung part na paglagpas mo ng EDSA. I think part na ito ng Baclaran. Dito papunta yung mga kloseta mong kaibigan. Syempre, charot lang. Pag diniretso mo naman tong ruta na ito, tutumbukin mo yung intersection papuntang Naiya Road. Kaya kami nakahinto ngayon dyan kasi liliko na kami pakaliwa. And then, saglit na saglit lang din, liliko na kami pa kanan. Ito yata yung tinatawag nilang Quirino Avenue. Hindi ko sure kung part ba to ng Parañaque o part pa to ng Baclaran, pero nasa tabi kasi siya ng Parañaque River I-comment nyo nga sa baba, lalo na yung mga taga rito, kung Parañaque na ba to o part pa ba to ng Baclaran. Itong main road na ito, halos dire-diretso na ito. Makakarating ka na ng Tagaytay. From here, mga nasa 50 kilometers na lang. 50 kilometers? Akala mo naman ang lapit nun. Siyempre may magko-comment, malapit lang naman yung 50 kilometers Wala akong pake. Malayo yun para sa akin at sa ibang mga tao.
Anyway, nung una nagtataka ako, sabi ko bakit hindi masyadong traffic dito, laging traffic dyan sa lugar na yan. Bigla akong naalala na Sabado de Gloria nga pala yung araw na lumabas kami. It's either hindi lumabas yung mga tao or nasa bakasyon ang mga main character. And speaking of Sabado de Gloria, ibig sabihin kinabukasan linggo ng pagkabuhay. Ang problema namin yan is, dito din kami dadaan pa uwi at napakadaming simbahan naming madadaanan. Syempre, pag linggo ng pagkabuhay, may tinatawag na salubong pag madaling araw. At pag naabutan kami ng salubong na yun sa mga lugar na ito, mahihirapan kaming makalabas. Kasi syempre, maraming tao yun. At hindi din naman kalakihan tong mga daan dito. Makikita nyo naman mamaya kung maabutan ba kami ng salubong or malilate kami bago dumating yung salubong. Anyway, sa mga mahilig mag long ride pag gabi, walay magdala ng ilaw at mga tail lights. Kasi visibility is a must lalo na pag nag-ride ka ng gabi. Importante na nakikita mo ang daan at makikita ka sa daan. Ako minsan naaminin ko nakakalimutan kong magdala ng ilaw. Buti na lang yung mga friends ko pag aalis kami ng gabi, lagi nilang nire-remind na Nat, magdala kang ilaw, mag-charge ka ng ganito, bla 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 bla. Anyway, ang bilis lang. Nakita niyo naman siguro na nasa Las Piñas na kami. Dito sa bandang Las Piñas, mas konti na yung sasakyan. Halos wala na nga So medyo kalmado yung kalsada. Pero malamang pagpasok namin sa mas busy na area, mas maraming sasakyan na dun. So habang nagre-ride kami, napagtanto ko na ang sarap din talagang mag-ride ng Holy Week kasi wala masyadong tao sa labas. It's either nagpapahinga lang sila sa kanilang mga bahay or nasa probinsya sila to spend time with their families. Kaya ang luwag din ng kalsada Nagkataon din na Sabado de Gloria. Kung Easter Sunday kami niyan umalis, malamang traffic yun. So itong sinusundan ko ngayon si Tata yan. So nasa harapan namin si Papa Jesus dyan. Si Tata yung kasama namin nung nagbalagbag loop kami. Tapos bike to work pa to kaya pag may mga ayaang na long ride na ganito, go kagad yan kasi ensayado. Uy, nakikita ko na naman itong mga bus na ganito. Pag nakikita ko na yung mga ganyang bus, it's either malapit ka na sa Cavite or nasa Cavite ka na. At mukhang nasa Cavite na nga kami gawa ng traffic na. Alam nyo naman ng Cavite, parang Maynila na din yan. At confirm na nga nasa Cavite na tayo dahil nasa SM Bacoor, Cavite na. So pagkatapos ng Bacoor, Imus naman. Ito yung sinasabi ng mga magjowa na matagal na hindi nagkita. I miss you. Last mo na yan. Dito sa bandang Imus, medyo maraming sasakyan sa kalsada. Pero malaki-laki naman ang kalsada dito, so hindi naman hirap sa pagpadyak. May McDo na dito. Bakit sa Tagaytay pa natin gusto mag-McDo? I think itong part ng Cavite na to medyo paahon na talaga. Pero banayad naman yung ahon na yan. Ang kinagandahan pa niyan dahil gabi nga, hindi maaraw kaya hindi mainit. Pero mahaba-haba din yan another McDo. Pwede naman na talaga dito. Pero ang gusto nyo sa Tagaytay pa talaga, mga hayop. At this moment, nauna yata sa amin si Tata, kaya kaming dalawa ni Papa Jesus dyan na magkasama. Anyway, speaking of Papa Jesus dyan, yung iba baka nagtataka o bago lang dito, bakit Papa Jesus dyan ang tawag ko sa kanya? Unang-una sa lahat, yan po ang tunay niyang pangalan. At meron po siyang asawa at anak. Dahil meron na siyang anak, ang tawag namin sa kanya ay Papa Jesus dyan. May iba kasi dito sinasabi, iwasan mo nang tawagin siyang Papa Jesus dyan, kaya hindi ako nakasubscribe sa'yo Paano kung iiwasan, yun nga yung tunay niyang pangalan? So yan, para yan sa kaalaman ng iba or mga bagong subscribers, na yan ang tunay niyang pangalan, kaya yan ang tawag namin sa kanya. So kung ayaw mo mag-subscribe dahil yun ang tawag ko sa kanya, wala po akong pakialam. Gawin mo ang gusto mong gawin. Pero kung tunay kang nag-e-enjoy at marami kang natututunan sa mga videos natin tungkol sa kaalaman, nandyan lang ang subscribe button sa baba. Anyway, itong part ng ruta na to medyo madilim dito. May mga ilaw naman pero mas slightly dim yung ilaw at medyo layo-layo yung mga pagitan. Kaya kung i-compare sa ibang lugar, mas madilim talaga dito sa part na to. For some reason, mukhang madilim sa video yung ilaw ko pero maliwanag yan, nakikita ko yung daan. Lamig! Ang lamig! Habang papalapit kami sa may Tagaytay, dahan-dahan na rin lumalamig yung klima. Dahan-dahan din kasing umaangat yung elevation namin kasi ahon na rin talaga yan Lately, puro night ride ang ginagawa namin. Bakit nga hindi kami nagre-ride ng umaga or tanghali? Ewan ko ba, parang kota na yata kami sa ride na tirik ang araw at mainit. Kumbaga, gusto naming mag-ride pero ayaw naming mainitan. Ibig sabihin, hindi kami mga tunay na siklista. Pero hindi ako nagsabi niyan sabi nila yan. Pag hindi ka sunog, hindi ka tunay na siklista. Dapat ba sunog para matawag na tunay na siklista? I-comment niyo sa baba kung dapat ba ganun. Sa kahit anong hobbies talaga meron talagang mga gatekeepers.
So ayan, tatlo na kami ulit magkakasama. Okay, tignan nyo dito, mas magkakalapit yung mga ilaw kaya ang liwanag nung pinakakalsada. Mako-compare mo talaga na may ilang lugar na madilim eh. Hindi ko alam kung depende ba yan sa bayan, pero isang Cavite lang naman yun eh. Pero kung titignan mo dito, ang sarap magbike. Ang liwanag. Pero pagdating dun sa paakyat dun sa mismong Tagaytay, sa may mismong rotunda, madilim na ulit. May mangilan-ngilan na ilaw pero hindi sinliwanag nung nauna kanina. So ayan, ilang kilometro na lang, nandun na kami sa mismong rotunda. Ang dilim talaga sa part na to ng Tagaytay. Dapat dito yung maraming ilaw kasi parang ito yung isa sa mga entranceway eh. Tapos ang dilim-dilim, di ba? Shoutout sa'yo Christian, tinignan namin kung nandito pa yung naiwan mong shades pero wala na talaga eh. So yan, picture-picture muna sila para may proof or pruweba na nandito na kami sa Tagaytay. At dahil meron kaming first time na kasamang makarating dito ng nakabike, kailangan naming mapuntahan yung Praying Hands sa tapat ng Sky Ranch. Mga 4 kilometers lang naman yan galing dun sa Rotonda. Naalala ko ang dalas ko dyan kasi nung wedding videographer pa ako, lagi kami nandun sa Tal Vista, katabi lang yun yung Sky Ranch eh. So lagi kong nakikita yan. And nandito na kami ngayon sa mismong Praying Hands. And as usual, madilim. So picture-picture muna sila. And after noon, tumungo na kami dun sa McDo na kakainan namin dito sa Tagaytay. Sobrang lapit na lang naman din yan dun sa Praying Hands. Diba, magmamakdo lang dito pa sa Tagaytay. Lakas din talaga ng mga trip nito eh. At ang verdict, same lang yung lasa ng manok. At pauwi na kami, syempre lusong na! At syempre, hindi matatapos ang ride kung walang nakakaaberya. Kaya kami inabutan ng salubong. At dyan na natin tatapusin ang walang kakwenta-kwentang ride na ito. Ako nga pala si Nat at kasama ko si Tata at si Papa Jesus dyan na nagpapaalalang manatiling bike ng babang buhay para tuloy-tuloy ng pasok ng kaalaman. Paalam!